Punta Senator Angara, siya ay napunta ng DepEd. Pagpunta ni Angara sa DepEd, dinala niya. Alright, okay. Tingnan niyo po yung mga profile niya, itong dalawang ito. Itong si Bersamin, mga kapatid, Undersecretary of the Office of the Executive Secretary, and siya din po nga ang na-appoint bilang PLLO head. Itong dalawang ito, ang babata pa nito, bilyon ang tinanggap nila. Di po ba? Saan nila dinala pera? Ito bang dalawang ito, ay, na sinasabing pinaniniwalaan po ni Bernardo na bibigyan niya ng komisyon doon sa mga proyektong ito, ay sosolohin lang yung pera? Medyo malabo kasi kung ganyan kakabata para ma-involve ka sa ganyang kung totoo no, yung sinasabi na involved talaga sila, itong mga testimonya ni Bernardo, kasi after all, kailangan patunayan pa ito. Kung totoo man, para sa akin, hindi lalakas ang loob mo kung walang mas mataas sa'yo na backer. Yun ang tingin ko lang dito, ha? Okay. Unahin natin. Ikaw, Ading, depende sa'yo. Okay. Oo. Anong gusto mong unahin sa mga nangyari kahapon? Kahapon po, nagsampa ng demanda ang ombudsman. First po ito. Alright. First of many. Ayoko na munang pangunahan yan, pero ang atin po lamang ay maipaliwanag ano ho ba itong isa ng pangkaso. At ano ba ang point of contention dito? Ano ho malamang na naman ang bubutasan dito ng abogado ni Zaldico? Yung ho kasing sigurong iba, baka hindi na po lumaban dyan. Yung mga gusto hong maging state witness, di ba? Kasi dito kasama mga kapatid ang ilang pong taga-DPWH. Pero ito hong sinasabi kahapon ni Senator Ping Lacson. Kahapon po sa aming panayam, hindi siya nabanggit na pangalan, no? Doon sa sinasabi daw po na ang kanya pong hinala ay ginamit ang pangalan ng presidente. Kaya po nag-insert, totoo daw po yung insertion na binabanggit ni Zaldico na 100 billion pesos. Totoo daw po yun, yung mga naandoon sa listahan. Yung 80, I think mga 80% noon, ang sabi niya, no, yung 81 billion ay para po sa DPWH. Diyan po ito na-assign na listahan ng mga insertions. Kung may binabanggit po ang iba na nagdududa doon sa pahayag nitong si Zaldico, na it doesn't add up, parang may mali, di ba? Kasi ang presidente, kung it's the president's budget, NEP, mga kapatid, makinig kayo mabuti sa mga nakikinig sa atin ngayon na mga uring manggagawa, sa mga nagpapagal po, sa mga naghihirap. Kasi ako nung pinakikinggan ko ito, binabasa ko muli yung transcript po ng ating interview at maging yung bahagi po ng ating panayam, talaga namang nakakagigil, nakakagalit. Opo. Kasi pinag-uusapan natin dito muli, pera po ninyo, pera po nating lahat, no? Ang sinasabi, it doesn't add up, no? Kasi nga, ikaw ang gumagawa ng budget, ba't ka naman magsisiksik pa ng insertions mo, di ba? Sa BICAM, di po ba? Dapat sa simula pa lang, isama mo na yan. Alright, make sense. Kasi nga, the president's budget. Okay. May nagsasabi naman din na may mga ibang katwiran kung ba't nangyari yun. So, isang tabi muna natin yun. Assuming talaga, okay, na ito po ay na-insert, na-isingit dahil sa, bakit? May tumawag. Tama? Naisingit. Napanood mo yung clip, right? May tumawag. Oo, yung tumawag ay taga PLLO, right? Okay? Ang tumawag, mga kapatid, ay ito pong nabanggit ko na ito di ba? Presidential liaison, no? Officer, Presidential Legislative Liaison. Ito yung aking naikwentong posisyon dati na ikaw yung tulay ng presidente sa lehislatura. Importante yan. May tumawag daw at sinasabi na utos ito ng presidente. Di ba yung binabanggit? Tama siya? Yes, okay. Ngayon, tama, right? Well, base sa pagkakaintindi ko, parang hindi tawag. Parang sinasabi nila harapang usapan, hindi ko masyadong sure. Pero balikan natin yan mamaya. Pero ang sinasabi kasi dito ay dalawang tao yung gumamit dun sa pangalan ng Correct. Pangulong Marcos Jr. Di ba sa kwento ni, balikan natin yung sige. kwento ni Bernardo. Ni Zaldico. Oo.
Yung kwento ni Zaldico mismo sa kanyang video, yun na 100 billion insertion nga daw po ng Pangulong Marcos Jr. na sinasabi naman kahapon ni Senator Ping Lacson na may gumamit lamang sa pangalan ng Pangulo na 2 tao. Nabanggit niya yan po kahapon sa kanyang interpellation, si resigned Executive Secretary Lucas Bersamin at si Yusek Olaybar. Paano ba banggitin ang pangalan nito? Medyo mahirap yung Sige. pangalang banggitin. Pagbasahin na po natin tong kwento. Oh, sige. Ang sabi po ni Zaldico, nagsimula noong tumawag si Secretary Mena Pangandaman sa akin noong nag-uumpisa ang BICAM process. No? Okay. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions daw na mag-insert o magpasok ng 100 billion pesos worth of project sa BICAM. At sinabi ni Sec Mena, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin. Dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na iyon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin. Ito na po yun. No? At tinanong kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay, totoo nga po. Okay. So, nag-usap sa telepono, umano si Zaldico at itong si Adrian Bersamin. Alright. So, sinasabi, ang tumawag ay ito pong si Zaldico kay Bersamin. Ito ang kwento ni Zaldico. Oo. Dalawang Bersamin po ito. Opo. Ibang Bersamin Ibang Bersamin po yung una, hindi si Ito po ES. yung apo. Oo, Grandnephew. Okay. Ngayon, alas 6:25 na sana dyan po lamang kayo. Klaruhin lang po natin ito sa punto ng medyo meron din tayo mga katanungan dito po sa sinasabi daw po ni Bernardo kay Senator Ping Lacson. Okay, so assuming totoo ang sinasabi nga ni Zaldico kasi kinukumpirma, tama daw yung banggit ni Zaldico, di ba? 100 billion insertion. Tama yun, na meron Okay, ganon. ngayon, kinukumpirma daw po ni Adrian Bersamin. Alright, fast forward tayo. Dito na po sa nangyaring insertions. At may kinekwento nga daw po si Bernardo, mga kapatid, na siya ay naghatid, nag-deliver ng pera para po dito sa insertions na ito. Alright? Okay. Ang nakakainis dito mga kapatid, dahil sa kung ikaw ay naghihirapan ngayon kung paano ka makakatawid sa araw na ito, kung paano ka magpapagamot sa anak mo may sakit o nanay mo may sakit, dito pinag-uusapan nila mga kapatid na yun daw pong pera ay umabot sa 8 bilyong piso. 8 billion pesos. Oo. Na sa pamamagitan po ng 10 deliveries. At saka ang gamit na dito, armored vans. From 800 million to 2 billion pesos. Kada delivery. Ang sinasabi Oo. daw pong paghahatid ng pera dito. At umabot mga kapatid daw po sa punto nang naipon na yung 2 bilyon sa isang van. At sinasabi po ni Bernardo, hindi pa kasi kinukuha daw po yung pera kasi nga may gulo sa panahon po ng kanilang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Tama, yun ang sinasabi kaya naipon yung pera. Okay. Ngayon mga kapatid, sinasabihan daw po ni Ginoong Bernardo, kunin mo na to kasi naiipon na yung pera at matagal na nakapark sa basement ng Diamond Hotel. Okay. Ang sinasabi po dito ni Senator Lacson sa kanyang pakikipag-usap daw dito kay Bernardo na meron siyang kaukulang pong lagdo, yung mga remittance niya dito. Okay. Sige, so ang premise dito, ito pong si Bersamin, na sinasabing kasama itong si Olaybar, mga kapatid, di ba? Sa pagtanggap ng perang ito. Ang tanong natin dito is, sino-sino ba itong dalawang ito? Sino ba si Undersecretary Adrian Carlos Bersamin? Tignan niyo ho yung mga larawan nito at saka itong si Trygib Olaybar. Si Trygib Olaybar, kinukumpirma po, na nag-resign na sa DepEd bilang isang undersecretary. Siya po, mamaya babasahin natin dito yung kanyang, basahin na natin ang kanyang background, no? Opo. His DepEd profile says he previously worked under former Senator Ramon Bong Revilla and as Director for Political and Constituency Affairs at the office of Senator Sani Angara before he was appointed as DepEd Secretary. Okay. Meaning mga kapatid, dati siya sa office po ni Senator Angara, siya ay napunta ng DepEd. Pagpunta ni Angara sa DepEd, dinala niya. Alright, okay. Tingnan niyo po yung mga profile niya, itong dalawang ito. Itong si Bersamin, mga kapatid, Undersecretary of the Office of the Executive Secretary and siya din po nga ang na-appoint bilang PLLO head. Itong dalawang ito, ang babata pa nito, bilyon ang tinanggap nila.
Saan nila dinala pera? Ito bang dalawang ito, oo, ay, na sinasabing pinaniniwalaan po ni Bernardo na bibigyan niya ng komisyon doon sa mga proyektong ito, ay sosolohin lang yung pera? Medyo malabo kasi kung ganyan kakabata para ma-involve ka sa ganyang kung totoo no, yung sinasabi na involved talaga sila, itong mga testimonya ni Bernardo, kasi after all, kailangan patunayan pa ito. Kung totoo man, para sa akin, hindi lalakas ang loob mo eh. Kung walang mas mataas sa'yo na backer. Yun ang tingin ko lang dito, ha? Okay. Oo. Sige, hanggang dito lang ho tayo muna kasi meron po tayong mga balita. Mamaya po, aanalisahin natin to sa punto ng, okay, sige, dyan lang tayo muna. Kasi mag-iisip ka no? Itong dalawang ito. Ganon kalalaki ang kanilang komisyon o na umabot nga ng 16%. Yung 1% nga daw, sinasabi ni Bernardo, parang yun lang ang gusto, parang ipinatong lang nitong si Bersamin. Itong nakababatang Bersamin. Ang sabi ko kahapon ni Ping Lacson, di ba? Napanood mo ba yung... Yes, napanood ko. Pero kasi base sa pagkakaintindi ko, yung 1%, 1 billion na punta kay Bunuan. May ganun silang sinasabi kahapon. Iba yun siya. Oo. Ito mismo. Meron siya idinagdag. Yes. Ito mismo yung nasa pahayag kahapon ni Senator Ping Lacson. Ang 81 billion pesos, mga kapatid, basahin ko na po mismo. Umabot ng 2 billion only because sometime in March, yung date na sinasabi ay March to April delivery. Very good nga daw si Olaybar kasi nakakapag-deliver. 1 billion ang dinedeliver kay Secretary Bunuan. Good daw po si Bernardo. Yun. Opo, kasi nga ang sabi ni Olaybar. Oo. So 9 billion pesos. Yung 8 billion pesos was representative of 16% of the 81 billion pesos. Ang usapan initially ay 15% pero umabot ng 16%. Yun ang sinasabi dito. Kasi nga daw, ang sabi nga daw po ni Senator Lacson kahapon, kung panonoorin mo ulit yung kanyang pahayag, sinasabi niya, kasi nga daw po, ang iniisip ni Bernardo, ipinatong yung 1% para dito po, di ba, kila Olaybar at saka itong si Bersamin. Yung sinasabi. Diyan ho tayo muna mga kapatid, ha? Opo, kasi mamaya po, tutunghayan natin doon sa punto ng, talaga bang itong dalawa, sinolo lang yung pera? Basically nga, may 15%. Kanino yun? Kanino yun? And then ngayon, itong ICC, itong hamon natin. Practically nga po, sabi ng iba, bakit daw po hinayaan lang mag-resign si Pangandaman at saka si Lucas Bersamin? Sabi nga daw ni Secretary Yusek Claire, out of delicadeza. Yes. Bakit daw po hinayaan lang na gano'n mag-resign? Opo, pati itong sila, bakit hindi daw ho tinanggal at nagdeklara ng paimbestigahan yan? Kasi isinasangkot dito. Bagamat ang aming pong programa ay bukas sa mga taong ito, sa kanila pong panig. At ito ho ay akusasyon pa lamang. Pero kung pagbabasahin mo nga yung sinasabi ni Senator Lacson at itong kwento nga ni Bernardo na may mga kaukulad daw po ding listahan ng kanyang deliveries, kaya nga ikay magtatanong ngayon, di po ba? Okay. Sige, so pinag-resign. Ang tanong dito sa ICC, iimbitahan nyo ba ito? Yung mga taong ito? Kasi mamaya po, isa-isahin ko, so far ang naimbita lamang ninyo. Kasi nga kahapon, natanong ko din kay Yusek Castro, kung sakali bang iimbitahan ng presidente, para magbigay lang ng kaliwanagan, haharap ba siya? Sabi ko, parang di daw niya makuha yung connect. Diba? Well, ginagalang po natin yon. Sige, hanggang dyan tayo muna ho. Hihimayin po natin to para tayo maging involved dito. Kasi mga kapatid, hello? Diyos ko po, Panginoon Diyos. Ang hirap gumising ng maaga. Kahit masama ang pakiramdam mo, pumapasok ka, nagtatrabaho ka. Itong mga taong ito, 2 billion pinatutulog lang siya sa parking. Di po ba? Pagkatapos nag-aapurahan, pakunin mo na yan. 2 billion piso, total ito 8 billion pesos cash. Panginoon Diyos, talagang palagay ko po kapag hindi pa ho tayo nagising dito sa mga pangyayaring ito, manhid ka ng Pilipino ka. 6:34 mga... Ako talaga no direct contact with him. Oh, really? Just, until wala. today? You have no contact with him? No. So it's just relayed to us. Yung family niya, yung may mga kasama siya would relate to us. Kasi yung mga ex-Marines, yung mga buddies niya are still, may contact with him. They can see him, they can talk to him. So what they do is they give him a phone, they give the phone to the wife, nag-uusap sila. So, okay lang sa akin. I was not worried about it. Who is protecting him? Who is overseeing him? Because if you look, now you have Yusek Bernardo,
who's applying to the witness protection program. You have senators that are quoting his testimony as if it is already truth. And you have Orly Guteza, clearly who they refuse to admit, but who is taking care of that man? Okay, so now I know for a fact, well, they have already made an affidavit for Gutesa to recant. Nasign na ni Gutesa yun. Saying that it's not true. Number one, what he said, yes. And that number two, I offered him money along with Senator Mercoleta. And that number three, he never delivered money to Martin Romualdez. They have an affidavit already signed by Sergeant Gutesa. Hindi pa yun. But did he do it? Are you Yes. sure he signed it? Yes. You know why? Because later on, not now, we will be showing why we know that he did it. At meron na rin siyang video of him reading the second affidavit, the recanted affidavit. So, the message of the wife of the family is now, talagang ano na siya, he's now detained. Hindi na siya protected. Before, protected. And then, eventually, later on, detained. He cannot even get out of where he is. Okay, when Saldito came But out, on what charges can they detain that man? There are no charges. I don't know, Karen. There are no charges. Yeah, but does he have a lawyer? I mean, for him to recount, for example. Oh yeah, I would think may lawyer doon. They would have to have a lawyer for him to write a recantation letter, an affidavit for that. Okay, because the detention claims, just for the record, have been denied by the Marines, right? I will say, I said it during the rally. He is with the MC2. It is the intelligence arm of the Marines. I do not know now saan siya dinala. But there are personnel, okay, the family, na-save na namin. Tinatago na namin. It was only 3 days ago. Kasi Saldico, when he came out, I was okay na, relieved. Sabi ko, okay na, papakawalan na si Gutesa. And then Saldico, the part 2, sabi niya, what Gutesa is saying is true. And then he started talking about the delivery of money. He started showing the pictures of the maleta. Doon na, hindi na namin ulit na, I haven't heard from Sergeant Gutesa. I don't know where he is. So ang ginawa na namin, kinausap namin yung wife. Yung wife kasi, ayaw din magtago. Pero pinapalibutan yung bahay na. I told the wife, through a messenger, hindi pwede to na hindi kayo safe. Kasi Gutesa is worried about you. Nagwo-worry sila eh. She doesn't want to leave because something might happen to Gutesa. Gutesa naman is agreeing to all of them, to what they want, because he's afraid for his family. So kayo nakatago na yung wife, nakatago na yung family. But I think, isn't this, don't get me wrong, but isn't this a human rights violation at this point? Or his civil liberties? There are no charges against Orly Gutesa, none against that man, right? Ideally, he should be free to face the media. He should be free to talk to anyone at this point. Yes. And Nung accept una, to be visitors. honest, Karen, But is he able to accept even visitors? I don't know now. I don't know what's happening now. But what you were saying, it will come out, not maybe now, but you will hear him say that he can't even go out. That he doesn't know what's going to happen to him. So at the proper time, it will come out. Ako gusto ko muna siya mapakawalan. Gusto ko muna siya makawala, makasama niya yung family niya. At that stage, then okay na. Pero ngayon, they're all worried about him. We don't know what's happening. And I'm reiterating that initially, there were active Marines who were there to protect him. So okay na ako if there was no communication, if he didn't want to talk to media, okay lang. You know? But now, what is happening is that he's being detained. He cannot go out, he cannot visit his family, he cannot talk to people. Okay, and more than that is the recantation. And the recantation involves you that allegedly you paid him, right? Well, the exact wording was, I offered him money to say those things. Senator Marcoleta and Senator Defensor offered him money. And what is your reaction right now before we go? Because I can have you back on Head Start, Mr. Defensor, I can. But what is your reaction to this? Because now you're saying you have information that he was asked to recant. I was surprised, but I also know, initially I was thinking, and if you look at all my public statements, I've always said, ikulong nyo iimbestigahan nyo si Saldico, imbestigahan nyo si Martin Romualdez. Consistent ako dyan. I've spoken to many friends in the administration and told them, please advise the president.
he should allow the investigation of Martin Romualdez. Yeah. When Saldico came out, all of a sudden, and pointing to the president, now I realize it's only the president who can muster these kinds of resources. Mobilize the Marines. Yung Paul Estrada and the wife, they're in Chile. They're being guarded by people. The wife said there was a passport made, Philippine passport. They don't know, hindi din nila alam yung pangalan nila, yung nandun sa passport na yun. So, all these things, Oh. it can only be done by the president. Unless the president comes out clean, unless the president explains everything, and then maybe I will believe him, because Saldico has evidences